Mayong buntag dakbayan sa Pagadian ug mayong buntag mga karjuman ug mga idol. Welcome gyapon sa atong talakayan with Radyoman episode 20 part 2 o garong buntaga magkasama susama gyapon ang atong titulong Imbensyon ug Aksyon DOST ang solusyon. Sa gyapon mga kasamag mga idol, bisita gyapon nato karong buntaga waylain si Sir Christian Carl Resente ang atong supervising science research specialist. Sir, mayong buntag kanimo? Mayong buntag sir, no? Og salamat kaayo sa part 2 sa atong episode 20 na Talakayan with Radyoman nga imong giingon gani ang titulo, Imbensyon ug Aksyon DOST ang solusyon. Kabalo kami sir nga daghan kayo ang gusto masayod kalabutan gyapon sa performance nahimo sa DOST ug posible pang mga ma-avail labi na usab sa tong mga estudyante. Yes. Now, doon na hiskutanan sir may kalabutan gyapon pagtabang ninyo sa botan sa DOST ngadto sa MSMEs o lokal nga mga negosyante dinhi sa tuang probinsya. Now, pwede ba nimo ma-explain unsa ni nga mga programa sir? Yes sir. Okay. So kani nga programa ato ang ginatawag og kung madunggan na ba ninyo mga viewers og ano no, ipaminaw nato, gitawag nato siya setup. Okay. Unsa ning setup? Actually, setup is an acronym. It stands for Small Enterprise Technology Upgrading Program. Kaning small enterprise, dili lang ni siya it doesn't pertain about small enterprise lang. It includes MSMEs. Kinsa man ning MSMEs? Micro, small and medium enterprises na to. So mo na siya ang coverage ana. So unsa ang nature sa setup? Others would think nga siguro nakadungog na sila, adto mo sa DOST kay nay loan. We don't call Naipahulam. We don't call it loan. Yeah. We call it technology assistance. Okay. Unsa ning technology assistance? We from DOST, we will provide ginatawag natong innovation fund in which that fund will be utilized for the upgrading. No, kato ganing setup, Small Enterprise Technology Upgrading Program. We will have to upgrade the current production facility, technological challenge, i-address na to ang technological challenge sa isa ka firm. Okay. Unsa ba ni siya nga unsa na? So ang gipasabot ani kinsa may maka-avail. Kinsa mo maka-avail. Tanan ba is pwede makalon sa makalon kay himong kapital, di ba? Actually, mo to siya sir no nga ang difference na mo between loan o kaning amo ang technology assistance, it's the nature of unsa na to ang fund. Okay. Kung loan kasi tagan ka og cash. Kapital. Pwede nimo to i-kapital. Oo. But kami, ang among technology assistance, sir, we will schedule what we call as TNA, Technology Needs Assessment. Gina-assess na mo, unsa di ang need ninyo. Okay. So, ang pwede avail ano sir? Sa organization, kooperatiba, or individual? Mo ni siya ang atong, sir, micro, small, and medium enterprises. That would cover also cooperatives, association, and organizations. Okay. No? How about individual? Yes, ang sa kaning sa individual sir, mo na dito na dayon ang ato ang mga micro, small, and medium enterprises in which Filipino owned, no? So kana atong gingon, this is exclusive for Filipinos. Ayan. Katong doon na yung mga sana tawag na to nga gusto mo lambo. Yes sir, oo. So by that kato akong na-mention ganiya sir nga technology needs assessment, gina-assess na to unsa di ang needs sa negosyante. Why do we need an assessment? It's because sometimes kasi ang negosyante gatuo siya nga inani iyang need. Now with our pool of experts and team mo, na mo maka-assess me kung unsa di iyang need. Sometimes kasi ang negosyante iyang pagtuo ay kailangan nako og let's say sa agrikultura. Sometimes ang negosyante gato siya ay kailangan ako og rice mill. Nga naman kaaron ako ang mabugas ang ako ang mga palay. Without considering na wala di siya dryer. Now, ang very requirement ang top nga requirement yun in order for you to produce a well-milled na rice is ang well-dried na palay. So kanang inana lang simple nga instance sir nga we don't lead the
kaning mo ang mga customers namo, we don't lead them nga inani ang imong decision dapat. But we will give them the assessment nga inani ang naitabo, inani ang condition ninyo. Inani ang dapat buhaton. Oo. Dili pod mi makaingon sir nga inani mong dapat buhaton. Mo ingon mi inani ang What is failure siya, sir? Oo. What do you mean failure, sir? Halimbawa, nga kini akong kinahanglan, unya pag-assist day dito is dili day mao ang need niya. Dira na dayon ta mosulod sir nga dili ta ang setup nga fund sir, dili lang na siya intended nga para i-upgrade ang mga facility. Kasi sometimes sir, ang gikinahanglan na di sa isa ka negosyante is dili lang machinery. Sometimes na ay training kailangan. Correct. No? Sa Margos machine ba nga pagtanaw niya nga mupalit kog another machine in which tanaw to is screw din kulang, yes, di ba? sir. So gamay kayo ko ba pero need ito. Actually dito na dayon ang magsugod ng failure nga naman nakuan ka og capital nimo in which ang imo ding kinahanglan is i-fix lang nimo. So una siya sir nga ginalantaw namo ang different aspect sa business operation nila. Naatay mga individual nga sa team namo no nga naga assess dito kung asa di ay ang unsa ang challenges nila karon. Kasi the best way kasi sir to move forward is to acknowledge the risk and challenge and kakulangon nimo. Dapat fighter po ka eh. Yes, oo kasi kung ang tendency kasi sir is if mo jump ka diretso sa solution without acknowledging the problem. Then ang kana nga problema mas muda ko or mobalik ra gyapon na sa future. Kung dili siya matagal So kana siya sir, among gina-present sa ila inani ang problema nato karon. Asa pag-apply if ever nga na gusto mo apply. Oo. So sir, in ato they can just go to our office katong again balikon nako sa first episode nato gani ako ang giingon ka ang ato ang address. We are located at the first floor of Limbo Building in Sanson corner Rojas Streets in San Francisco District. Now you can just go to our office and then you can inquire for the setup. But sa pagkakaron ako ang iingon kung unsa ang basic nga requirements nato sir no. Kay basin po dinoon tanan gusto na mo adto dito. Now ang ginalantaw diri sir is dapat ang business nag-exist na. Okay. Basically dili mi motabang og katong mag-create ang pa. Ang setup is dili siya for startup. Ano? Ang setup is for those existing na mga businesses for at least 3 years. And then kailangan kasi nato ang atong business DTI is dapat kay DTI certificate. Yes. Diba? Ang mga basic nga mga nato sir. Requirements which is kung magtukod kag business, mo man gyud po ni ang basic nga kailangan nimo, business permit, DTI registration, no? Audited ng mga financial statements nato, no? So all other requirements inig adto ninyo sa office manggod. Kasi dili man gud mo ingon nga mag-submit mo og requirements diretso. We will do that, sir. We will schedule. At dili po sila dili po mag-expect, di ba? Yes, oo. Abi pa lang nila, mag-expect sila nga, uy, abi na ko nakapasar na. Unya, napadaydakang mga requirements. Oo. So, mo to siya, sir, nga, muadto sila sa office, we will give them a schedule nga mag-visit mi sa ila and then we will do the technology needs assessment. For those na interested, who can apply ba? Okay. Ang kaning mga individual nato nga mga businessman who are engaged in the agricultural sector, the food processing sector, metals and engineering. We also have the furniture, and then we also have the gifts, decors, and handicrafts, no? And then health and health-related and medicine na na sector, and then we also have the halal, no? Halal na industry. Oo. And then for the environment na sector, we also have that one. Others is the information and communication. I forgot the information and communications technology, and yun for the for the creative na creative industries. Kini bang inyong ulam no ngadto sa mga grupo, association, individual need gyud mabalik ni siya. Yes. Mo ni siya sir, ang nature gyud actually sa atong technology assistance is
we will provide after na katong TNA na to sir no then mag-submit na sila sa ilang requirements along with the proposal and then we will endorse it for evaluation sa regional office and then kung ma-approve sir they let's say mag-start na ang project sir no let's say January 2026 ma-approve imong project January 2026 ang atoang assistant sir will be repaid for the next 3 years. Okay. Na siya repayment. But let's take note, zero interest. Wala tayong interest ana, okay? So meaning ana sir, ang total amount nimo that will be paid in 3 years. So that will be kasi monthly man ang may tabo ni sir, i-divide na to siya 36 months. So after 3 years na. After 3 years na. Yes. No sir. Monthly na siya nimo bariyan sir. Here's the catch pagid sir. Okay. Kung kentay na approve ka by January sir, that doesn't mean nga pagka February mag-start na kag-pay. You will be given a 1 year na grace period. Why? Why is it? Magamit gid mo. The very reason is sakto na sir nga kana bitawng ang machine nga imuhang gamiton or mapalit any mo. Imuhang ang technology assistance is kumbaga maka-generate pa ka og revenue out from it. Unlike sa uban mong loan sir is mahulam ka ani karong bulan na magbayad na ka sud bulan. Invoice mura lang ka interest pa gyud. So murag bugati mis kay mo magbatabang ka damo rin yung kanabugatan, di ba? Na pa instances sir nga na collateral no. Oo. Sa amo wala lang you just have to submit all the documentary every month ba doon na mo yung inspection pag not consider as inspection but pagbisita dito mismo sa inyong sa beneficiaries. Yes sir. Natay ginatawag nga actually sir natay ginatawag nga quarterly monitoring nato no. So quarterly ang atong monitoring kasi sa kadagan pud sa project gid sir no. Di po na mo maatol gid pod kung kanang monthly. Pero since ang naitabo man gud sir kay naami ginamonitor ani nga project ani nga month. So kung kinsa may maduol dira approximate ang kanang apilo na lang po namo no. So that is to ensure that the project is being implemented smoothly depende also. Ba sa need sa pag-assessment depende ba ang inyong ipahulam sa grupo or sa kooperatiba during sa assessment or yes, sir. Or depende sa application? Actually sir, what do you mean by halimbawa ako nag-apply ko apply ko is 300,000 ana daily or sir. Assessment mismo sa yes sir, based on the assessment sir kasi during the assessment dito nato makita do we need machineries ba? Do we need training? Okay. Do we need top experts ba? But by identifying those solutions on the problem at hand, makita na nato pila di ang kailangan nato. Minimum and maximum. Actually wala tay sir, wala tay giingon nga minimum, wala tay giingon nga maximum. However, kung sa negosyante diri sa sir, or grupo diri sa Zamboanga del Sur, pila ang pinakataas nga inyong natabang sa ilaha? Yun, that's a very good question sir. Thank you very much. Walay maximum sir. However, ang approving capacity sa atong regional director kay dito man gud nato endorse no. So ang mo-approve na si regional si RD si regional director. Ang approving capacity sa atong regional director right now is at 5 million. Kung mo exceed siya sa 5 million, we will have to endorse that one to the mas higher ups na mo dito secretary na. Actually, pwede siya moagi nato sa USEC na Office of the Undersecretary for Regional Operation. Kumusta ang mga grupo karon nga inyong natabangan na sa Zamboanga del Sur? Yun. Siguro di na ko sila maisa-isa, sir, no? Mahimo na model nga example. Pero ang isa na to nga ginalantaw yun karon, sir, is kaning mga cooperatives nato, no? Nga agricultural cooperatives. Kasi before sir, they have this challenge manggod into kana lagi unsaon daw nila pag-extend sa ilang services sa ilang mga members. So, siguro isa nako nga pinakakusog nga ato ang anak karon no is among na-assisan is kaning Upper Salug Dako Multi-Purpose Cooperative. Oo. And then we also have the Alang-Alang Farmers Cooperative. We also have
dagan nga kooperatiba sir here in sa 2nd district. We have recently na approve ang kaning Bukufac or the Bulawan farmers, coconut farmers. Ang product nila na sir, sa product nila na buko. Nag-vary sir. Kaning Bukufac sir, they are into kani bitong makita na to sir, kani bitong mga twines. Kita na to kanang murag piece bitaw. Piece, yeah. But that is made from coconut husk nga shredded. Dili siya abaka. Dili sir. So shredded siya. Kana siya sir, dako kay na siya og market karon. So mo na nga ang ato mga katulad simple solutions to simple problems, no? Atong gi-assess ana nila katong mga twining machines nila, and then ang ilahang decorticating machine. Why? Kasi sir, dili man pud to nila mahimo gud og unsa na kana bitaw mahimong rope nila, matwine nila without decorticating it on a certain nga size gyud. Now shredded na size. Dapat kon siya same sizes sila. Yes sir. Uniform gyud. So katong inana sir, actually I cannot name all of them sir, but naapod tay isang association sir, no, in Lapuyan, in which ilang problema sa una, how can we help daw them kumbaga sa ilahang livelihood sir ba? Okay. So we introduced the technology nga ginatawag nato og Zampen native chicken. Ning Zampen native chicken mo ni siya ang purified na nga race sa chicken. Kanang tindahan nga Zampen nito chicken. Ano siya? Makita na to. Yes. Kana siya sir is likod sa City Hall? Nag-adapt po na siya sa Zampen native chicken, no? We cannot say nga directly gi-assist na mo sila, but silang I think ang owner ana is nag-adapt sa Zampen native chicken. Now, the story in Lapuyan was before nagproblema sila kay wala sila income. Okay. Karon po sir, nagproblema sila kay daghan na kay ilang manok. So luckily we have other programs from other agencies also. Training liti kinahanglan, di ba? Training sir, and actually sir gi-provide na mo sila starter kits. Okay. What is this starter kits? Kit siya pero ang naitabo is katog yung manok yun ang atong gihatag, no? So gipadaghan nila. Yeah, gipadaghan nila. Pero unsa man pagpadagan? Kasi ang maitabo sir, kumuhatag lang tag manok, pabor na siya sa kalaha, ilang ginatawag, no? Correct. So, ang atong gimo, sir, we also provided them with incubator. Kay, mas mapadaghan man nila ang ilang manok kung naay sakto nga ekwipo nga kung kumbaga ma-incubate yun ang itlog ba, rather than pwede ra nato siguro ni ihawon kaya na bitaw. So, inana siya, sir, ang naitabo karon, they are gaining, no? Isa ka orderan lang siguro, sir, no? From the last we monitored, isa ka order nila is worth 300,000. Wow. At least nga kuan gyud napuslan gyud, di ba? Yes, so wala sa na failure. Yes. Ayan. So inyong dugan makasama mga idol ang nindot kayo nga mga history and mga naka-benefits ilabi na sa programa gikan mismo sa DOST. Pagbalik na mo makasabang mga idol atong hisgutan kining mga lokal nga mga invention, innovations nga nagyan karon na experience o gi-offer sa buhatan sa DOST dinhi sa sa Zamboanga del Sur. Mubalik mi ay maghawa sa talakayan with Radyoman sa titulong Inbensyon o Aksyon, DOST ang solusyon. Robinson Spaghetti and together. Here we go. Let's make some cheers and officially open Spaghetti and Knives. Are you ready?
Mga ka-idol ug mga ka-radyoman, balik ta sa tong talakayan with Radyoman, kauban gyapon nato makasama ang taga DOST. Now, naiskutan to kanina tong mga natabangan sa inyong buhatan, sir. Karon diri sa Zamboanga del Sur, unsay mga doon na ba tay mga innovations, doon na ba tay invention nga grabe ang suporta karon nga gihatag sa inyong buhatan? Yes, sir. Actually, ang kaning ato ang isa pud ni nga ginalantaw namo, sir, no, nga ma-boost na to ba ang kanibitawng mga invention o mga innovation ang paghimuan na nila. Now, isa nga pwede nako ma-disclose, no, kasi ano naman ni kumbaga naka-patent na magud sa iya. We have what we call the UNVAS, no? Now si UNVAS, the UNAS nga canvas made from dried banana leaves. This is an invention of our local researcher. Mo ba tawag ng UNAS, no? Oo. Okay. Local researcher nato nga si Miss Julian Stephanie Fabiaga, no? So kani siya through her research, no, nahimo ni niya nga invention, no? And then patented na pud ni sa iya, ha, no? Siguro ang next nimo, ako na lang kang unan, sir, no? Ang next nga pangutanan nimo, unsay gitabang sa DOST? Okay. So ang sa DOST, sir, we are more on the consultancy. We have programs also through the DOST TAPI. Now, kinsa man ning DOST TAPI? DOST TAPI is the Technology Application and Promotion Institute. No? So kani sila naa sila mga different nga programs sa DOST TAPI nga multabang sa atuang mga local inventors o innovators. So ang gimo nila gitapod mi nila kay kami man may nakabalugod yung kinsa diri. Okay. So kami amo na silang gina-coordinate ang mga local inventors and innovators nato nga mo apply for these programs. Now, I think ang atuang innovator sa UNVAS has already received I cannot I don't know the exact amount but a lot of funding, no, for that invention. And in fact, sir, we also facilitate ang kanibitang pag-apply nila sa IP nila. IP is the intellectual property rights nila. So the usual mga mahal lang, sir. I think yes, 75,000. Yes, per kuan lang siya. Kung mo apply ka na, sir, actually siguro mo abot og inana ang accumulated nga amount, sir, no. I do not know also the other fees. But because of DOST TAPI's program, napadali. Aside sa napadali, sir, pwede na to nga ma-cover ang kato nga mga fees. Okay. No? So muna nga ako ang gikayat ang mga inventors nato, innovators diri sa Zamboanga del Sur nga adto mo sa mga opisina. Kay atuan nang tabangan mo na mo nga i-apply nato ang inyong patent. Kay ayaw ninyo nganong need na to ipa-patent, sir? Yon. Mo na ta atong ginatawag nga intellectual property rights, no? Kasi ang patent man gud is an intellectual nga asset mo. Now, kung mailog, let's say kani, sir, example lang ni, ha, ikaw mo'y naka-imbentoan ning kaning design or kaning tubig bottle. Kung imo nga nang ingon sa ko, bisag amigo ta, pre na ako'y invention. Kung ako, sir, nga kabalo ko unsa ang IPR, pwede nako nga ako nang i-drawing ako ako nang applyan. Now, kung muhimo na kaani, sir, but ang intellectual property rights, ang patent is na-grant sa ako imo na gito. Bisan ako na to. Ikaw gahimo originally nga imo rang gi-share sa ako. Ako man nagikan. Pwede pa inunti ka nga pabaryon, sir, og royalty. Nganong imo man nang gi-produce na nga botelya? Ako man na. Okay. So it's more on legalities and sir. Kaning mga ownership nga So muna siya, sir, nga ang mga local inventors and innovators, we have a lot na gyud po, no? In fact,
mo pa'y pagsugod ako sa DOST, medyo mga tiguang naman good ko sila, no? So, recently, sir, during our 2025 Regional Science and Technology Week, we also started the program what we call as CIPRA. Okay. This is Student Awareness on IPR. No? Ang CIPRA, sir, ang tumong na mo ato is to awaken also the interest of mga estudyante. Ang IPR kasi, sir, ang intellectual property rights, dili lang na siya rights sa mga inventors o innovators. Lantaw na to, sir, sa level pa lang daan sa high school level, ang mga bata nag-conduct na og research na sila mga invention. Okay. But they are not protected. Correct. Right? Correct. So, mura ganang unsa ilang mahimo karon, posible ma-develop pa na, di ba? Labi exactly, na sir. Nila. So, dira na manggod katong atong event, sir, is dito na nato makita manggod nga ang bata na potential ang ilang ato na dali niyo ma-determine nga kining tawhanan ni kining bata ni nandiyan akong potential nga ma-improve pa ni iyang invention. No, what we did, sir, was we gave them katong mga information yun, no? Kumbaga mura siya seminar seminar on an orientation on the awareness of IPR. After that one, sir, that will be a series of activities na kasi, sir. Next is Right Shop. Kaning ato ang mga gipangana. Unsa ba atong gipangtabangan? Unsa ba ang ilang studies? If it's worth funding nga i-patent. Kasi ang TAPI, sir, dili lang manggod IPR application ang iyang patent application lang ang iyahang fundingan. Naapod siya mga lain nga mga programs in which tabangan niya ang mga inventors. Mag-prototype, mag-commercialize, inana. Ayan, oo. Okay, sir, basig doon na pa kay gustong ipaabot nga mga programa karon nga gikabisihan karon sa batang sa DOST? Okay. So, sa pagkakaroon, sir, we are also focusing on introducing what we call as smart city. Okay. No? So, with the leadership of our provincial director, Engineer Gerardo Parot, and with my colleagues in DOST, we are currently assisting our identified na mga kumbaga partners namo, no, for the smart city. Okay. No? So sa man smart city, sir, basi gusto rin makabalon, ha? Yes, smart city, sir, actually this is a program in which all S&T nga mga STI, no, programs na mo ibubo na mo sa isa ka identified ni LGU. Okay. In order to capacitate the LGU nga mahimo siyang, when you say kasi smart, what do you mean by smart? Kumbaga very agile na siya, very adaptive. Oo. Kumbaga they are ready, no, for the challenge of the 21st century, no? So with the advent also of kanang ginatawag nila nga at least doon mo nakita ang diri sa Zamboanga del Sur. Na sir, no? So but we are still partnering with them, gina-build up pa namo sila. So later on, no, if you will have to invite us again, we can share the development. Pwede ko may makauban ninyo, bisitahon na to ang LGU. Pwede, sir. Pwede, no? Actually, sir, this is a great I would commend your station no on doing this podcast, no, kasi this is also a medium ba in which daghan ang makabalo. Kasi mo lagi na ang DOST sa una scholarship ra. Even myself, bisag ako nga daghan ko sa bigla, makaka-insult ko nga ingani di ang ginahimo, ingani trabaho sa DOST. But not DOST lang siguro, but tanan nga government agencies, no, at least mga flagship programs na mo, mga new programs naman, projects, kabalo po ng mga tao. O pwede po sila maka-add to, makapangutan na kung pwede ba sila maka-avail. Okay. Salamat kayo sa itong bisita karong buntaga makasamang maka-idol. Of course, kang Sir Christian Carl Resenting, ato ang Supervising Science Research Specialist, sir. Thank you kayo sa pagbisita dito sa RMN Broadcast Center. Of course, sa iyang kauban karon si Ma'am Christine May Sarita. Ma'am, thank you kayo sa inyong pagbisita. O salamat po kayo sa mga ideas, no, nga inyong gi-share, and even kami, no, nga taga RMN o FM, nasay nami nga ingana day ang kalisod, no, kalisod
inani ka knowledgeable ang atong mga taga DOST. So daghang salamat usab sa atong mga viewers karong buntaga nga kanunay usab silang nagmonitor, nagtan-aw, nagsunod labi na usab sa 96.7 IFM News Pagadian sa tuang RMND XPR Pagadian 603 ingon man sa tong podcast mga kasamang mga idol. Ay mo kalimot ha sa pagtan-aw matag adlong Biyernes alas 6:30 sa buntag. Hantod na kini alas 7 sa buntag sa Talakayan with Radyoman. Sa ngalan sa among direktor si Radyoman Bell Kibra, of course, ang atawang kauban sa Sokmed, si Jameson Tampos. May the grace of the Lord be with all God's people. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si PR, Radyoman Ono Mel Coronel Tata Carmen.